Ito ay hango sa totoong buhay na kwento ng pinakabatang mandirigma ng World War II na tinatawag na Soldier Boy. Nagsimula ang pelikula sa Russia, kung saan ang isang pamilya ng tatlo ay nakaupo sa tabi ng ilog at nag-i-enjoy sa kanilang oras. Ang bunso sa kanila, si Sergei Alyoshko, ay ipinagmamayabang sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, at ina ang pag-akyat niya sa tuktok ng isang puno, nang biglang magsulputan ang mga German fighter jet sa itaas. Sinabihan ng ina ang kanyang mga anak na mabilis na magtago sa mga palumpong, ngunit sinabi ng 6 na taong gulang na hindi siya natatakot at hinampas niya ang jet gamit ang isang tirador. Sa sorpresa ng lahat, nagawa niyang tamaan ang mga jet at pasabugin ang mga ito. Pero noong lumilingon siya, wala na ang pamilya niya. Nagising si Sergei na natatakot mula sa panaginip at tinatawag ang kanyang ina. Maya-maya lang may kumatok sa pinto niya. Sa pag-aakalang ito ay ang kanyang ina, siya ay tumakbo patungo dito, ngunit isang kapitbahay na babae ang dumating na takot. Nagpapasalamat ang babae sa Diyos sa pag-iingat sa buhay ng bata, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina, kapatid ay patay na. Ngunit ang maliit na bata ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi, at nais na lamang manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng babae na inatake sila ng mga Aleman at dapat na siyang tumakas. Maya-maya lang, may mga kawal na lumapit sa kanilang bahay. Pinatakbo ng babae si Sergei palabas sa bintana ngunit binaril siya bago pa man siya makasama. Ang maliit na 6 na taong gulang ay nabubuhay ngayon para sa kanyang sarili na lamang. Wala na siyang pamilya at mga kaibigan. Habang tumatakbo si Sergei palayo sa bahay, nakita niya ang buong kapitbahayan na nasusunog sa likuran niya. Tinawag niya ang kanyang ina ng walang tigil at tumakbo palayo doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya sa gitna ng kagubatan. Ang maliit na bata ay nagsimulang tumawag para sa kanyang ina, at sinabing lumapit at kunin siya, dahil siya ay nawawala. Nang gabing iyon, siya ay nananatili na lamang sa gubat. Kinaumagahan ay uminom ng tubig mula sa isang ilog at nakakita ng mga sundalong papalapit. Si Sergei, na alam na sila ay mapanganib, ay mabilis na nagtago sa loob ng mga ugat ng isang puno. Nagulat siya nang may lumapit na ahas, ngunit hindi siya umimik o tumakas. Si Sergei ay mas natatakot sa mga sundalo kaysa sa ahas. Ang mga sundalo ay kumain sa tabi ng ilog at umalis, pagkatapos ay kinuha ni Sergei ang kanilang natirang pagkain at nilamon ito sa gabi. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, ang maliit na bata ay pagod na pagod. Wala siyang maayos na pagkain sa loob ng 2 araw at naglalakad na walang patutunguhan. Natumba siya habang nahihilo pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Habang nasa daan, nakakita siya ng mga ligaw na berry at kinain niya ang mga ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Nahilo ang bata at nagsimulang mag-hallucinate na may papunta sa likod niya. Gayunpaman, kahit na sa ganitong kondisyon, siya ay nakatayong matapang at kunwaring sinabi sa tao na mayroon siyang baril at hindi siya natatakot. Napapikit siya, ngunit kalaunan ay nawalan ng malay pagkaraan ng ilang sandali. Habang siya ay walang malay, 2 sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay bumaba sa base ng hukbo ng Rusya, kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kakampi, naging komportable ang bata at nagpakilala. Nagtawanan ang mga sundalo nang makipagkamay ang bata sa komander, na nagmumungkahi na nagpapakilala rin siya. Kalaunan ang mga sundalo ay nakaramdam ng pagmamahal sa maliit na bata, at inikot siya sa paligid. Pinainom siya ng tubig at pinakain. Hindi nakatakas maski ang malamig na komander na alagaan ang bata dahil sa kabibuhan nito. Isang nurse na nagngangalang Katya ang naglinis ng mga sugat ni Sergei, at nabighani rin sa personalidad ng bata. Hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat, dahil gusto niyang maging isang sundalo kapag siya ay lumaki. Kahit na ang mga nasugatang sundalo ay naaaliw sa bata at gumagaan ang pakiramdam, si Sergei ay nabighani sa baril ng commander. Sinasagot din ng komandante ang lahat ng tanong ng bata at hinahayaan siyang maglaro gamit ang kanyang honorary pistol na tinanggalan ng bala. Ipinakita sa kanya ni Sergei ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan, at ipinagmamalaki ang pagiging isang sundalo mismo. Mabilis na gumaling ang bata. Hiniling ng nurse na si Katya sa komandante na hayaan ang bata na manatili sa batalyon, ngunit hindi ito sumang-ayon. Sinabi niyang hindi ito magiging ligtas doon at gusto niyang ipadala si Sergei sa isang ampunan. Ginugol ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si Sergei. Siya ay binibisita ng marami sa buong araw. Dinadalhan siya ng pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo, at hinahayaan pa siyang maglaro ng kanilang mga binukula. Isang araw, pumunta ang isang sundalo sa komandante para hilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Sapagkat ang mga sundalo ay nagkaroon ng malapit na koneksyon sa bata, at iniisip na nila siya bilang kanilang sariling anak. Ang kanyang presensya ay nag-aalis ng bigat sa kanilang dibdib dulot ng digmaan. Gayunpaman,
ang komandante ay naninindigan na ipadala ang bata sa ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang sumunod na araw, sumalakay ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergey para dalhin na siya sa ampunan. Sinabi ng commander ang balita sa bata at binigyan siya ng isang kahoy na honorary pistol bilang regalo. Ang bata naman ay niyakap siya at sinabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Natunaw ang commander sa kanyang yakap at nagbago ang kanyang isip. Hiniling niya kay Sergey na manatili sa mga sundalo bilang kanyang anak. Nang gabing iyon, ang mga sundalo ay naghanap ng maliliit na damit pang sundalo para sa batang lalaki. Sila ay masayang-masaya na mananatili na si Sergey sa kanila. Ginising ng commander si Sergey at binigay sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito at tumakbo sa paligid na tila isang tunay na sundalo. Ang iba ay nagsimulang tumawag sa kanya ng kanilang maliit na batang sundalo. Habang tumatakbo ang bata, naglunsad ang mga German ng air attack sa batalyon. Mabilis na kinuha ng mga sundalo si Sergey at dinala sa isang ligtas na lugar para labanan ang iba. Ang bilang ng mga nasugatang sundalo ay mabilis na tumaas. Nais ni Sergey na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili, kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Inabasa ng isa sa kanila ang isang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki, ngunit hindi ito marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at nagsimulang gumawa ng kung ano-anong bagay na nakasulat dito. Sinasabi niyang ligtas ang baka ng sundalo sa kanilang bahay. Kapag umaapila ang sundalo na wala siyang baka, sinasabihan siya ng iba na baliwalain na lamang ito at sumabay na lang kwento. Binabasa niya ang mga liham ng iba sa parehong paraan at pinapasaya sila. Sa sumunod na eksena, nakita natin na si Katya, ang commander na nag-uusap. Ang dalawa ay tila may lihim na pagtingin sa isa't isa, ngunit hindi makapagtapat ng kanilang damdamin. Nang maglaon, sinabi ni Sergey sa commander na siya ay nasa maayos na posisyon sa batalyon at nagsimulang ipakilala ang kanyang sarili bilang isang sundalo. Gayunpaman, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng sundalo na nawasak mula sa pag-atake. Tinuruan siya ng komandante na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa mga namatay na sundalo. Kinabukasan, iginiit niya na bigyan siya ng misyon ng commander at binigyan siya ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Mahusay niyang nakumpleto ang kanyang gawain at pinasayaw pa siya ng mga sundalo. Nang sumunod na araw, medyo malayo si Sergey sa base dala ang kanyang mga binukula. Habang nilalaro niya ito, nakita niya ang paa ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng dayami. Nagmadali siyang bumalik sa batalyon at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sumama pa rin sa bata. Nang makarating sila malapit sa haystack, naalertuhan silang makita ang dalawang espiyang Aleman na nagtatago sa ilalim. Ang mga espiya ay inaresto at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang kaalistuhan. Nang gabing iyon, ipinakita ng komandante kay Sergey ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-aampon. Siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergey ang damdamin ng komandante para kay Katya, kaya upang mabayaran ang kanyang kabaitan, kinuha siya ng bata upang aminin sa kanya. Ngunit nakita siya ng dalawa na nakikipag-usap sa ibang lalaki at maling ipinapalagay na interesado siya sa iba. Ang base ay inatake muli ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito, tinulungan ni Sergey ang mga sundalo ng buong lakas sa pamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo sa front lane. Ngunit inutusan siya ng mga sundalo doon na bumalik sa shed dahil masyadong mapanganib sa labas. Pagdating niya sa shed, nakita niya ang commander at ang iba pa na nagpapanik dahil nawala ang koneksyon ng telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinundan ni Sergey ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maayos ang mga wire at siya mismo ang gumawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming tropa ang natawagan. Ang 6 na taong gulang ay nagliligtas sa buhay ng lahat. Maya-maya, nakita ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas ay ipinagtapat na ng commander ang kanyang damdamin sa kanya at hiniling na maging isang ina ni Sergey. Si Katya ay masayang-masaya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang sundalo ang lumapit sa kanila at nagbigay ng sulat sa commander na nagsasabi na sila ipapadala na sa ibang base. Kinabukasan ay umalis na ang lahat ng mga sundalo patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergey. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang minifield na nagpaputok sa ilan sa kanilang mga sakyan. Nasaktan ang komandante habang ang grupo na malapit kay Sergey ay namatay sa pagsabog. Umiiyak siya at niyakap ang commander. Dala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Nang sa wakas ay makarating sila sa kabilang base, nakilala nila ang pinuno ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner ng guard, gayon din ang bata. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa kapag binigay na sa kanya ng general ang kanyang badge. Isang gabi, ang kanilang base ay malupit na inatake
at ang komandante ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si Sergey para sa kanyang ama at sinubukan siyang iligtas. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo at sa wakas ay nailabas nila ang komander. Kinabukasan, lumapit si Sergey sa isang nasugatan na komander. Nasaktan ang kanyang mga kamay habang sinusubukang iligtas ang komandante. Ang bata ngayon ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng koponan. Wala siyang pamilya sa tabi niya at gumagalaw saan man sila pumunta sa digmaan. Natapos ang pelikula nang makitang lumilipat ang rehimyento sa ibang base. Isang boses sa background ang nagsalaysay na nakibahagi pa siya sa labanan sa Stalingrad at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo at ang maalamat na kwento ng kanyang katapangan ay kumalat na ngayon para marinig ng buong mundo.